Ito na ang kaganapan dito sa ginagawang reklamasyon sa Manila Bay. Bakit nga ba nila tinatanggal itong mga buhangin na unan lang itinambak dito? Ito na ba yung sinasabi nilang malaking pagbabago dito sa ginagawang Pasay 360 Reclamation Project? At muling matatanaw ng mga restaurant at hotel dito sa bahagi na to ng Pasay ang view ng dagat dito sa Manila Bay. Medyo matagal-tagal din tayong hindi nakapag-update dito. Kaya naman tara, samahan nyo ko at ating silipin ang reklamasyon ngayon dito. Good day mga kababayan, isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Panibagong araw, panibagong update na naman tayo dito sa ginagawang reklamasyon sa Manila Bay. Medyo matagal din po tayong hindi nakapag-update dito sa ginagawang reklamasyon sa Manila Bay, especially dito sa Pasay 360 Reclamation Project. Ngayong araw po na to ay sisilipin natin, ipapakita ko ulit sa inyo yung progress ng kanilang ginagawa dito. At parang merong tayong nakikita na malaking pagbabago nga dito sa mga pagtatambak ng buhangin. Kung matatandaan po natin ay ipinatigil lahat ng operasyon sa lahat ng ginagawang reklamasyon dito sa Manila Bay upang bigyan daan ang masusing investigasyon sa lahat ng ginagawang reklamasyon dito kung ito nga ba ay sumusunod sa batas at lahat ay nasa legal ang kanilang paglalagay or pagtatambak ng buhangin dito sa ating bansa. Nandito na tayo ngayon sa may bahagi ng ginagawang Pasay 360 Reclamation Project at kung inyo nga mapapansin sa bahaging ito, yung una nilang itinambak na buhangin ay nawala na, inalis na nila. Ngayon makikita ninyo na parang nagkakaroon ng kanal or parang may space silang inilagay dito sa pagitan nitong Pasay dito sa may mga hotel and resorts and dito sa pagitan ng kanilang ginagawang pagtatambak. So kung inyong matatanong po, ito pong bahagi na to ay dapat ay Island A. Na nung una nilang ginawang pagtatambak dito ay talagang sinagad nila dito sa bahagi na to ng mga seawall dito sa may bahagi ng Pasay, na kung saan nga yung isa sa mga pasyalan dito ng ating mga kababayan na Paseo Palisok ay nawala rin, naglaho, tinibag. So ito siguro yung isa sa mga naging kasunduan nila na bigyang daan or bigyan ng space pa rin yung mga hotel and yung mga restaurants dito para magkaroon ng overlooking sa dagat ng Manila Bay. Dahil ito rin yung ikinababahala ng ibang mga tao, lalo na yung mga nag-check-in sa mga hotels and malapit dito sa bahaging ito ng Manila Bay, dahil nga kaya sila siguro nag-stay dito para makita yung view ng ating karagatan. Nung nag-start nga na magkaroon ng reklamasyon at tambakan ito ng buhangin, medyo parang doon nagkaroon ng problema at marami ang nagre-reklamo. Kaya naman siguro isa sa nakikita kong dahilan nung kaya naapurbahan din, kasi after po ng 2 buwan na suspendido lahat ng reklamasyon dito noon, ay 2 lang po yung naaprubahan na magpatuloy na reklamasyon dito sa bahaging ito. Especially dito sa Pasay, itong ang Pasay 360 Reclamation Project at yung isa pa na katabing ginagawa rin dito, yung nasa 250 plus na hectares din po yan. Kaya siguro yun nga isa sa mga naging usapan nila para makapagpatuloy nga itong kanilang operasyon ay wag idikit yung ginagawang mga island na to, itong mga bagong island na to dito sa mga lugar na kung saan nga ay meron ng mga nakatayong hotel and restaurant. So yan po ano lang naman yan, disclaimer, yan ay base lang siguro sa ating pananaw. Wala naman tayo nakikitang or nakakausap ng mga nagtatrabaho dito. Wala pa rin tayong nakikita mga post patungkol dito. Siguro yan lang yung nakikita natin, dahil nga isa sa mga dahilan nga ay marami din yung naapektuhan dahil nga natabunan or nasakop ng reklamasyon yung mga bahagi ng dagat na siyang nagiging isang attraction nga kung bakit sila nagpupunta or nag-check-in sa mga hotel or kumakain sa mga restaurant dito, dahil dun sa view ng dagat, ocean view, and pati na rin yung sunset dito sa Manila Bay. Ngayon kung mapapansin nyo, yung Island A at Island B ay nagdugsong na rin. So ito na nga yung siguradong or isa sa mga sinasabi natin na malaking pagbabago rito, na sa ngayon ay maaaring magdugsong na yung A and B. Hindi yung sinasabi, yung nakikita natin sa may tapat ng Mall of Asia na tinatambakan din, baka yun na yung maging B, and meron pa silang tinatambak sa dulo, which is yung Island C na siguro yun. So yun ay disclaimer din ulit, dahil yun ay base pa rin lang sa ating perception sa atin, wala pa namang konfirmasyon kung yan nga ba ay totoo. So base lang yan sa nakikita natin. So makikita ninyo dito sa bahaging ito ng Island B, ay makikita ninyo na napakarami na rin ng kanilang ginagawa rito.
So sobrang dami na, ang lawak na rin ng kanilang pagtatambak ng buhangin dito. Yan ang isa sa ating abangan natin yung mga susunod pa nilang gagawin or progress dito, na kung saan nga ay talaga namang isa to sa mga magpapabago ng Metro Manila. Ito mga bagong ginagawang reklamasyon dito sa bahagi na to ng Manila Bay. Nasa 20 plus reclamation po ang inaasahan or marami pa nagagawin dito sa Manila Bay. Sa ngayon, ito lang yung mga nakikita natin na naaprubahan itong Pasay 360 Reclamation Project at na ito. Itong isang island na katabi niya na nasa 254 hectares. So yun lamang po ng mga kababayan, and salamat po sa inyong panonood at abangan po natin yung mga muling progress sa ginagawang reklamasyon dito sa Manila Bay. Abangan natin hanggang dulo ito, hanggang sa ito ay matayuan ng mga gusali, at abangan pa natin kung yung ibang mga reklamasyon nga ay magpapatuloy pa ng pagsasagawa dito sa Manila Bay, dahil sa hanggang ngayon sila ay nasa under investigation pa rin, under the process na para maging or maipagpatuloy yung kanilang mga ginagawang pagtatambak dito, kasi ito po ay mga private to, mga kababayan. So private mga company ang mga nagmamay-ari dito. Hindi katulad noong sa Bulacan International Airport na alam ko hanggang ngayon yun ay pinagpatuloy, Parang exemption yun sa ginagawang dun sa ginawang pagsuspende sa lahat ng reklamasyon dito sa Manila Bay, at hanggang ngayon ay continuous yung kanilang ginagawang pagtatambak doon para nga sa pinakamagandang airport dito sa ating bansa. Yun lamang po at maraming salamat mga kababayan. See you and God bless po sa ating lahat.